Masakit malaman na hindi ka mahal ng taong mahal mo, pero wala nang masasakit pa kung harap-harapan mo itong maririnig sa kanya. Tunghayan natin ang mga susunod na kaganapan sa part 2 ng Always Been You. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click na rin po ng subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Nasa kalagitnaan ng pananaginip si Lyra nang makaramdam siya ng isang bagay na tila dumadagan sa kanya. Dahan-dahang nagmulat si Lyra ng kanyang mata at iginala ang paningin niya sa paligid. Umaga na pala at buti na lang wala siyang pasok sapagkat linggo ngayon. Naalala niyang nasa pamamahay nga pala siya ng kaibigan niyang si Maddie at dito ngay muli silang nagkita ni Mateo. Napangiti siya sapagkat nasilayan niyang muli ang gwapo nitong mukha. Saglit na natigilan si Lyra sa pag-iisip nang muli niyang maalala ang mabigat na bagay na animoy nakadagan sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang mukha sa kabilang banda at laking gulat niya nang makita niya si Mateo. At ang bagay na nakadagan sa kanya ay ang binti nito. Dahan-dahang inalis niya ang binti nito ngunit nagising si Mateo at habang nagbubukas pa lang ng mga mata ito ay gusto na ni Lyra tumakbo palabas ngunit hindi pa niya naaalis ang binti nito. At nang tuluyang magising si Mateo ay napabalikwas ito sa pagkakahiga at nakitang wala siyang damit. At siya namay napatingin sa katawan niyang balot ng kumot. Saglit na nagkatitigan ang dalawa at parehas silang napasigaw dahil naguguluhan sila sa nangyayari. Paanong nangyari na sa isang silid sila natulog ni Mateo at bakit magkatabi sila? Naguguluhang tanong ni Lyra sa sarili. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng katok sa may pintuan. Dali-daling nagdamit si Mateo habang si Lyra naman ay nahihirapan magbihis dahil sa makapal na kumot na hawak-hawak niya. Binuksan ni Mateo ang pinto at bumungad sa kanila ang gulat na mukha ng mag-asawang dalval. "Anong ibig sabihin nito, Mateo?" Galit na tanong ng Ginoo. "Dad, I will explain everything." Aligagang sagot naman ni Mateo. "Explain what? Malinaw pa sa sikat ng araw ang nakikita ko ngayon. Bakit mo nagawa ang bagay na ito at sa kaibigan pa ng kapatid mo?" Sabi naman ng ama nito. "Nagkakamali kayo. Walang nangyari sa amin kahit tanungin niyo pa siya." Turo sa kanya ni Mateo. "Hindi ko rin alam kung bakit naririto ang babaeng yan." Sabi ni Mateo. Sinampal siya ng ama nito. "Hindi basta babae lang yung itinuturo mo sapagkat kaibigan niya ng kapatid mo at anak na rin ang turing namin sa kanya. Kaya pananagutan mo ang ginawa mo sa kanya." Galit na sabi ng ama nito. Parehas silang nagulat sa sinabi ng ama nito sapagkat wala namang nangyari sa kanila at alam niyang galit na sa kanya si Mateo sapagkat naiipit na ito sa sitwasyon ngayon. "Anong ibig sabihin niyo?" Naguguluhang tanong nito sa ama. "Bukas na bukas din ay ikakasal kayong dalawa. Hindi ko kayang sikmurain ang ginawa mong ito, Mateo." Anunsyo ng ama nito. "Ano? Hindi maaari. Hindi ko naman mahal yung babaeng yan, kaya bakit niyo ako ipapakasal sa kanya?" Galit na sabi ni Mateo. Parang sinampal si Lyra sa narinig niya. Ngunit hindi niya magawang magsalita sapagkat hindi pa halos niya nauunawaan ang nangyayari. "Alam mo ang kahihinatnat ng ginawa mo, Mateo, kaya sa ayaw at gusto mo ay ikakasal kayo." Sabi ng ama nito. Hindi rin makaimik ang ginang dahil sa takot sa galit ng asawa nito. Galit na umalis ng kwarto si Mateo at umalis dala ang kotse nito. Umalis na rin ang ama nito. Pumasok naman ang ginang at nilapitan siya. "Ayos ka lang ba, iha?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Tumango naman siya. "Ayos lang ako, tita. Nagulat lang po ako sa nangyayari." Sabi niya. "Pagpasensyahan mo na ang asawa ko. Nagulat lang din siya sa nakita niya. Hayaan mo, kakausapin ko siya mamaya na huwag ituloy ang balak niyang ipakasal kayo." Sabi nito. Nalungkot naman si Lyra sa narinig niya. Ang isiping ikakasal siya kay Mateo ang isa sa pinakapangarap niya, sapagkat mahal na mahal niya ang binata. At ngayon ngang sabi ng ginang na wag na lang ituloy ang kasal ay parang naninikip ang dibdib niya.
Ngunit ayaw ko rin namang ikasal kay Mateo nang napipilitan lang ito. Alam kong ayaw na ayaw sa akin ito. Hindi ako magiging masaya sa piling nito kung hindi niya ako tanggap. Tama nga ang ginang, mas mabuting huwag na lang ituloy ang kasal na pinaplano ng ama nito. Pagkausap ni Lyra sa kanyang sarili. Sakto namang pumasok si Maddie sa loob ng silid at bakas na bakas sa mukha nito ang puyat at pagod dahil sa report nitong tinapos kagabi. Nabatid ng ginang na kailangan muna niyang iwan silang dalawa ni Maddie, kaya't nagpaalam na ito upang kausapin ang asawa niya. Ayos ka lang ba? Nabalitaan ko ang nangyari. Huwag ka mag-alala, kakausapin namin si Papa. Nag-aalalang sabi ni Maddie. Ayos lang ako, hindi lang ako makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi ko inaasahang hahantong kami sa ganito ni Mateo. Alam mong mahal na mahal ko siya, ngunit salungat ang nararamdaman niya para sa akin. Sabi niya kay Maddie. Naiintindihan kita. Ayaw kong masasaktan ka lang ng dahil kay kuya. Kapatid na ang turing ko sa iyo, kaya naman hindi ako papayag na sasaktan ka ng sino man kasi ako ang makakalaban nila. Hayaan mo at kakausapin namin si Papa. Ipapaunawa namin sa kanya ang nararamdaman mo. Maiintindihan ka naman niya, anak na rin ang turing niya sa iyo. Sabi naman ni Maddie. Napayakap na lang siya rito sapagkat sa oras na gulong-gulo na ang isipan niya, ay ito lang ang nasasandalan niya at nasasabihan niya ng problema niya. Napakaswerte niya sa kaibigan niyang laging umaalalay sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Salamat at palagi kang naririyan. Madamdamin niyang sabi. Ano ka ba? Wala yun. Ikaw pa, malakas ka sa akin eh. Biro nito. Halika na. At magbihis ka na para makapag-umagahan na tayo. Kalimutan mo na ang nangyari. Kami na ang bahalang kumausap kay Papa. Sabi ni Maddie. Sige, intayin mo ako sa labas, saglit lang ako. Sabi naman niya at lumabas na si Maddie para makapagbihis siya. Nang makatapos, ay bumaba na sila ni Maddie patungo sa kusina para mag-umagahan. Sila lang ang nasa lamesa sapagkat tapos na ang mag-asawang Dalval at si Mateo naman ay umalis at hindi nila alam kung saan nagpunta. Pagkatapos nila kumain, ay nagpaalam na siya kay Maddie para umuwi na. Ikaw na lang ang bahalang magsabi sa iyong mama at papa na umalis na ako. Hindi ko pa kasi kayang harapin ang iyong papa. Sige Maddie, mauna na ako. Pagpapaalam niya rito. Sige ako nang bahalang magsabi sa kanila, ingat ka sa biyahe. Sabi ni Maddie at sumakay na siya sa kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe, inaalala niya ang sinabi ni Mateo kanina. Para siyang sinampal ng realidad na wala siyang aasahan na rito at kailan may hindi magtutugma ang nararamdaman nila. Pagak siyang napatawa. Bakit nga ba siya umaasa rito? Bakit hindi niya subukang ibaling sa ibang tao ang atensyon niya? Natanda na rin siya at gusto na rin naman niyang magkapamilya. Kinagabihan, sa halip na magpahinga na at matulog ay dumaratsa siya sa isang exclusive na bar. Gusto niyang malasing para madali siyang makatulog, para na rin makalimot sa nangyari kanina. Umupo siya sa isang stool at umorder ng pae sa isang shot sa bartender. Palibhasa ngayon na lang ulit siya na papunta rito ay ramdam niya ang pait ng alak. Maya-maya ay naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. At nang lingunin niya ito, ay nakita niya si Paulo. Katrabaho at kaibigan niya si Paulo. Sa iisang opisina sila nagtatrabaho, subalit madalang lang silang magkita nito sapagkat madalas itong ipadala sa iba't ibang branch ng kumpanya nila. Matagal na rin itong nanliligaw sa kanya, pero di gaya ng iba niyang manliligaw na pinipilit siya, ay iba si Paulo. Binigyan siya nito ng oras para pag-isipan ang panliligaw niya. Di rin siya nito pinipilit at masaya siyang ganito ito. Sabi nila, hindi lahat ng nasa bar ay nagsasaya. Madalas mo ring makikita rito ang mga taong may mabigat na dinadala at mukhang isa ka ron. Bungad nito sa kanya. Can I join you? Tanong pa nito. Ikaw talaga, napakadami mong alam. Sure, you can join me. Ako lang naman kasi ang mag-isa ang umiinom rito eh. Sabi naman niya, nasa ng best friend mo? Nakakapagtaka naman at hindi kayo magkasama. Himala ata iyon. Biro nito sa kanya. Busy kasi ito ngayon kaya hindi ko na rin abalahin. Kamusta ka na nga pala? Eto, mabuti naman.
Pero ikaw ang dapat kong tanungin niyan. Kamusta ka na? Hindi ka pupunta rito ng ikaw lang kung wala ka namang problema. Napatahimik siya sa sinabi nito. Tama si Paulo. Hindi talaga siya pumupunta sa bar nang mag-isa lang nang wala siyang problema. Muli siyang umorder ng isang shot at nilagok ito. Maaari kang magsabi sa akin bilang kaibigan at hindi bilang manliligaw mo para naman gumaan yung loob mo. Dagdag pa nito. Tama ka, may problema nga ako. Ramdam ni Lirang nalalasing na siya kaya may lakas na siya ng loob na magsabi rito ng problema. Mahirap pala kapag yung taong minahal mo ng sobra ay hindi ka mahal. Alam kong hindi pwedeng pilitin ng isang tao na diktahan mong mahalin ka rin pabalik. At yun ang masakit. At ang marinig mo mismo rito na hindi ka mahal ay parang sampal. Sabi niya habang seryoso namang nakatingin sa kanya si Paulo. 10 taon ang nakalilipas pero ganun pa rin eh. Hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Kung pwede lang nadiktahan ang puso na iba na lang ang mahalin ay matagal ko na sanang nagawa. Para hindi ko na nararamdaman ngayon ang sakit na ito. Pagpapatuloy niya. Tanga ba ang tawag sa akin kasi nagmamahal ako ng taong hindi naman ako gusto? Martir ba ako kung umaasa ako sa taong kahit kailan ay walang nararamdaman na kahit ano para sa akin? Sa loob ng 10 taong yun, ngayon ko lang naramdaman ang sakit na ito nang dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Sabi ni Lira kay Paulo at nagsimula ng maglaglagan ng kanyang luha. Hindi ka martir at mas lalong hindi ka tanga kasi siya ang tanga. Maswerte siya kasi sa loob ng 10 taong yun ay hindi mo sinukuan ang pagmamahal mo sa kanya. At tanga siya kasi hindi niya na-appreciate ang pagmamahal mo sa kanya. Nakatuon ang atensyon niya sa iba at hindi niya alam na nasa harap na niya ang tunay na nagmamahal sa kanya. Sagot naman ni Paulo. Kaya wag mong sisisihin ang sarili mo kung minahal mo siya dahil hindi nadidiktahan ng puso pero natuturuan ito. Hindi ka palang handang kalimutan ang taong iyon kaya hindi mo kayang ibaling sa iba ang atensyon mo. Pero sa oras na magawa mo iyon ay saka mo lang malalaman na siguro hindi sadya kayo talaga nakatadhana dahil may inihandang para sa atin ang Diyos. Maaaring hindi pa ngayon, ngunit darating rin ang araw na makikilala mo ito. Sabi ni Paulo at napaisip siya. Tama ito. Minsan naiisip rin niya ito. Ganito rin ba ang nararamdaman ni Paulo? Ang mga sinasabi ba nito ay base sa kanyang nararanasan mismo? Nasasaktan siya para kay Paulo dahil alam niyang siya ang tinutukoy nito. Nagpapakatanga siya kay Mateo kaya hindi niya napapansin si Paulo. Pero anong magagawa niya? Si Mateo ang laman ng puso niya. Nagdesisyon siya. Isang pagkakataon pa para ipaglaban ang pagmamahal niya kay Mateo. Kung wala pa ring nangyayari, ay susuko na siya at gagawin ang payo ni Paulo na subukang ibaling sa iba ang nararamdaman niya upang maranasan naman niya kung papaano rin mahalin ng sobra. Tama ka. Isa na lang pagkakataon para ipaglaban ko itong nararamdaman ko. At pag wala pa rin ay handa na akong kalimutan na minahal ko siya. Salamat Paulo. Ngayon gumaan ang loob ko dahil sa'yo. Sabi ni Lira. Nandito lang ako sa tuwing kailangan mo ng malalapitan. Sabi ni Paulo at niyakap siya. Yakap ng isang kaibigan na nagsasabing handa akong damayan sa oras na di mo na kaya. Gawain ba ito ng isang matinong asawa? Galit na sabi ni Mateo at napahiwalay siya sa pagkakayakap kay Paulo dahil sa gulat. Ano kayang susunod na mangyayari? Bakit naririto si Mateo at sinabi pang asawa siya nito? Tunghayan natin ang sunod na kabanata ng Always Been You.